a huge chunk of this, no, in almost the entirety of the cut came from the 252.5 billion originally allocated for locally funded flood control projects. Nagkakahalaga ng 255.53 billion pesos ang inalis ng Department of Public Works and Highways sa kanilang panukalang budget para sa taong 2026. Mula sa naunang 881.312 billion pesos, naging 625.784 billion pesos na lang ang rekomendasyon ng DPWH na pondo sa Kamara. Ang nasabing halaga ay 28.99% na mas mababa kumpara sa unang proposal o base sa National Expenditure Program o NEP. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., 252.53 billion pesos sa halagang tinapyas ng ahensya ay para sa locally funded flood control projects. As everyone is already aware, the President has repeatedly said that he wants the budget for locally funded flood control to be zero for 2026. Paliwanag ng kalihim, ang pag-aalis ng pondo sa nasabing proyekto ay matapos ang mga nadiskubreng anomalya ng Pangulo sa kanyang mga ininspeksyong lugar, maging sa mga balitang lumalabas. Ayon kay Secretary Dizon, nais ni PBBM na tapusin at ayusin muna ang mga ongoing flood control projects sa bansa. Binigyang diin din ng DPWH na hindi ito nangangahulugang zero o wala na talagang budget na ilalaan para sa flood control. Hindi naman po ibig sabihin nun ay wala ng flood control. Unang-una po, para po sa Metro Manila, meron naman pong budget din po ang MMDA para sa flood control. So hindi naman po totoo na zero. At again, meron din pong budget ang foreign assisted projects natin tulad po ng mga flood control natin sa bandang Marikina area, Pasig Marikina area. Tuloy naman po yun. Tiniyak naman ng bagong DPWH Secretary na sa susunod na budget proposal o sa 2027 budget ay gagawin na nila itong tama. Kulang na kulang aniya ang 1 linggo para linisin ang budget para sa susunod na taon. Ngunit ipinangako ng kalihim na nagsisimula na sila sa paglilinis sa budget ng ahensya. Sa revised budget, tinanggal din ang mga duplicate project. Completed projects na nilalaanan pa rin ng pondo sa 2026, overlapping sections sa road projects, maging ang mga projects na minensyon ni Pangulo at ibang mambabatas na hindi na rin pinayagan o isinama. Ilan sa mga ito ay rock netting, cat's eye at studs projects. Bukod sa mga ito, binanggit ni Secretary Dizon na tuloy-tuloy ang kanilang pag-iimbestiga sa mga flood control project. We are preparing as of the moment 3 more cases as of the moment. But we are currently in the process of investigating more than 100 projects nationwide. Ayon pa sa kalihim, marami aniya silang mga reklamo na natatanggap kabilang na ang ilang proyekto ng nakaraang administrasyon maging hanggang sa pinakakasalukuyang taon. Bukod pa rito, plano rin nilang imbestigahan ang inilabas ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na ghost projects umano sa lungsod. Based on my discussions po with the ICI in the past few days, ang goal po is that tuloy-tuloy po ang pagpa-file and we are targeting po ng at least 1 case every week ang ipa-file. Ngayong naitayo na rin ang Independent Commission for Infrastructure o ICI, makikipagtulungan aniya ang DPWH para sa mga kaso pa nilang isasampa sa mga susunod na linggo. Kaya hindi inaalis ni Secretary Dizon ang posibleng pagdami pa ng kanilang mga iimbestigahan bukod pa ang mga reklamong isinusumite sa kanila at sa sumbong sa Pangulo website. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.